Breaking news! US, binalaan ng bansang China. Naku China, gulat na gulat. US, handang ipaglaban ang kanyang kalyadong Pilipinas. Samantala, mga barko ng China nagsisiwalaan na sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon naman sa balita, isang mataas na opisyal ng US nitong Huwebes ang nagsabi sa isang Chinese counterpart na ang mga pangako umano ng depensa ng Washington sa Pilipinas ay bakal na pangako matapos ang isang marahas umano na sagupaan sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, inulit umano ni Campbell na ang pangako umano ng US sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ay nananatiling matatag. Sinabi umano ng tagapagsalita ng Departamento ng Estado na si Matthew Miller sa isang pahayag. At ayon pa umano, nananawagan si Deputy Secretary ng Estados Unidos, nananawagan ito para sa kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait. Kasunod umano ng pagsasanay ng militar ng China sa paligid ng demokrasya na namamahala sa sariling kasunod ng inaugurasyon umano ng bagong Pangulo ng Taiwan. At binago ang mga alalahanin ng US tungkol sa mga export China na sumusuporta sa industriya ng depensa ng Russia. At dagdag pa niya dito, pinalibutan at sinakyan umano ng mga tauhan ng China Coast Guard na may hawak na kutsilyo, patpat at palakol ang 3 Filipino Navy boat na nakaraang linggo sa pinakamalubang bilang na mga lumalalang komprontasyon ng China diyan sa mga teritoryo na paghari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Iginitin ng China na ang mga pag-aangkin umano sa estratehikong South China Sea at hiwalay na naglagay ng presyon sa Taiwan na itinuturing nitong bahagi ng teritoryo nito na naghihintay na muling pagsama-sama. At ayon pa dito, ang Estados Unidos ay napahayag ng kanilang matibay na suporta sa Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. Ito ay nagpahayag ng ganitong tensyon sa rehiyon dulot ng mga aksyon umano ng China. Ang pagpahayag umano ng Estados Unidos ay nagpapakita ng kanilang katiyakan sa Pilipinas na ang kanilang depensa ay matibay at hindi magbabago. Ang pagtitiyak umano ito ay lumalabas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty na pumapabor umano sa Pilipinas. Ang Pangulo ng Estados Unidos ay nakapagpahayag na ang kanilang administrasyon ay nagtatrabaho upang mapanatili ang komunikasyon sa China upang bawasan ang posibilidad ng mga malalang alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pangyayaring ito ay bahagi ng kanilang pagsisikap na mapanatili ang bukas at komunikasyon at maayos na pamamahala sa pagitan ng dalawang kapangyarihan upang maiwasan ang mas malaking alitan. At ayon pa dito, ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng diplomasya at pagtitiwala sa pagitan ng mga bansa sa usaping pangseguridad. At ayon pa dito, ang pagsuporta ng Estados Unidos sa Pilipinas ay nagpapakita ng kanilang commitment sa kasunduan ng depensa at pagtitiyak ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon sa West Philippine Sea. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ang Estados Unidos ay handa umanong tumulong sa bansang Pilipinas na mapalakas umano ang depensa nito at para maprotektahan ang mga teritoryo na pag-aari umano ng Pilipinas sa mga dayuhan umano magtangkang pasukin ang ilan sa mga teritoryo umano na pag-aari ng Pilipinas. Ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang tulong na ipinagkaloob umano ng Estados Unidos sa Pilipinas ay nagpapakita ng kanilang kahandaan na tumayo sa tabi ng Pilipinas laban sa anumang mapanganib o paglabag sa internasyonal na batas sa nasabing rehiyon. Isa sa mga tulong umano na ibinigay ng Estados Unidos ay ang pagsasalita laban sa mga mapanirang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ipinahayag din ng Estados Unidos ang kanilang pagtutol sa mga hakbang umano ng China na nagdulot ng tensyon at mapanganib sa rehiyon. Bukod dito, pinagmalaki rin ng Estados Unidos ang kanilang paninindigan sa Mutual Defense Treaty kasama ang Pilipinas na nagpahayag na sila ay kasama sa pagtutol sa anumang armadong pagsalakay sa Pilipinas. Ang pagpapahayag umano ng Estados Unidos ang kanilang suporta sa Pilipinas ay nagbibigay ng lakas at kumpiyansa sa Pilipinas sa harap ng mga hamon at tensyon sa West Philippine Sea. Ang kanilang cooperation at pagtitiwala sa Pilipinas ay nagpapakita lang ng matibay na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Subalit ang China ay hindi sinusunod ang internasyonal na batas sa West Philippine Sea. Mas lalo pang naging gahaman ngayon ang bansang China dahil sa patuloy nitong pag-aangkin sa mga kalapit nitong bansa. Lalo na umano ang bansang Pilipinas, patuloy ang China sa pananakop sa mga kalapit nitong bansa, sa mga teritoryo na mga kalapit nito. Kaya dapat lang na manindigan
tayong mga Pilipino na igiit ang karapatan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. At ayon pa sa ating mahal na Pangulo, igigiit lang natin ang dapat na para sa atin at hindi tayo gagawa ng gulo dyan sa West Philippine Sea. At ayon pa sa ating mahal na Pangulo, hindi umano makikipaggera ang Pilipinas. Gusto lang ng ating mahal na Pangulo na igiit ang karapatan natin dyan sa mga teritoryo na paghahari ng Pilipinas sa West Philippine Sea na patuloy umanong inaangkin na China. At ayon naman sa nakalat nating impormasyon, patuloy naman ang pagbabantay umano ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries Aquatic Resources para bantayan at pangalagaan ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea. Dahil sa bagong ipinatupad umano ng China na trespasser na mag-detain ng 60 na araw sa mga lumagpas umano sa kanilang mga teritoryo. Subalit, ang sinasabi umano kasi ng China na kanilang teritoryo ay ang Scarborough Shoal at ang Ayungin Shoal na isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Kaya ito umano patuloy ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy para protektahan itong ating mga mangingisda na nangingisda umano sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita. Ayon umano sa balita, lumitaw na umalis umano sa karagatan ang mga barko ng China sa Escoba Shoal o Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Ayon umano sa Philippine Navy, mula Hunyo 18 hanggang Hunyo 24, wala na umano mga barko ng China Coast Guard, mga barkong pandigma ng People Liberation Army Navy ng China o mga sasakyang pandagat ng Chinese Maritime Militia ang nakita sa Sabina Shoal. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang kawalan na ito ay isang malaking kaibahan sa data na nakalag sa nakaraang linggo na pagsubaybay umanong Hunyo 11 hanggang 17 kung kailan merong umanong 4 na barkong pandigma ng China at 3 barko ng China Coast Guard at 13 mga masasakyang pandagat ng Chinese Maritime Militia na binabantayan umano malapit sa Sabina Shoal. Gayun din umano noong Hunyo 4, nagsagawa ang China ng mga amphibious drill nito sa Sabina Shoal na nakita ang pag-deploy umano ng Type 0171 amphibious transport dock ng People's Republic of China na nag-host ng mga hovercraft. Ayon umano sa Philippine Coast Guard, ang deployment umano ng mga hovercraft sa West Philippine Sea ay hindi pa umano nagagawa. At ayon pa dito, ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard ay idineploy malapit sa Sabina Shoal mula noong Abril bilang tugon sa hinihinalang island reclamation activity umano ng China sa West Philippine Sea. Ang Sabina Shoal ay isang nagsisilbering tagpuan ng mga barkong Pilipino na nagsasagawa ng resupply mission ng mga hukbong pandagat na nakatalaga umano sa BRP Sierra Madre na nakagrounded umano malapit sa Ayungin Shoal o Sikon Toma Shoal. Ang resupply mission para sa naval outpost na ito ay naging isa sa mga plus point ng tensyon sa pagitan umano ng Maynila at Beijing. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang Pilipinas ay hindi titigil sa pag-iit ng karapatan natin dyan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea na patuloy umanong inaangkin ng China. Dahil sa ngayon, ayon sa ating mahal na Pangulo, gusto lang niya na ipagpatuloy ang pag-iit ng karapatan dyan sa West Philippine Sea. Wala hong sinabing ating mahal na Pangulo na makikipaggera tayo sa China. Ang nais lang ng ating mahal na Pangulo na igiit ang karapatan sa ating mga teritoryo na pilit umanong inaangkin ng China.